Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan? Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa. Kandidato pa lang. Same issue. Magandang araw mga kababayan. May pinanser po itong si Trillanes. Yan po ang ibinunyag ni Senator Bongo sa kanyang press conference. Pagkatapos siya kasuhan kasama si Tatay Digong sa paulit-ulit na kaso na pinafile ni Trillanes mula noon pa. Itong kasong plunder sa di umano'y involved na pamilya ni Senator Bongo sa mga kontrata sa gobyerno ng administrasyon ni President Duterte. At malinaw naman po mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Bongo may pinanser. At ang di umano, ang pinanser ay mismo ay mga kontratista o mga politiko na galit sa mga Duterte at nais pabagsakin ang mga Duterte at si Senator Bongo. At di umano'y galing pa sa pera ng flood control ang ginagastos o yung binibigay kay Trillanes para ilihis ang isyo at ibaling ang galit ng taong bayan sa kay Senator Bongo at sa mga Duterte. Ito po, pakinggan natin mga kababayan, ang naging pahayag po ng ating mahal na Senator Bongo, mga kababayan. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the Ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Agoy po mga kababayan natin, bistado ang kanilang drama, no? At ngayon, lalo po tayo napahanga dito kay Senator Bongo dahil matapang po siya na nagsasalita ngayon. Siyempre, ang antayin lang po natin na pangalanan ni Senator Bongo kung sino po yung nasa likod ni Trillanes. Kasi ako naniniwala, mismo Senator Bongo alam niya kung sino yung mga nasa likod ng paninira sa kanila, yung itong mga black propaganda, itong pagpa-file ng kaso. Kasi itong kaso na ito, dati pa ito eh. Hindi pa Senator Bongo, ginagamit na ito ni Trillanes eh. Nung election ginamit din ito, pero hindi po talagang hindi talaga ito umubra. So ngayon, kasama siguro sa kanilang mga masasamang plano na i-assign or gawing ombudsman itong si Remulla, and then ibalik nila itong mga kasong i-file sa kay President Duterte at kay Senator Bongo. Kasi nakita natin yung kanilang script eh. Tingnan nyo yung mga dilawan. Ang bilis nila mag-file ulit ng mga reklamo laban kay Vice President Sara. Tingnan nyo rin yung mga lumang isyo kay Gobernador Manong Chavez. O tingnan nyo, binuhay din po nila. Pero sabi nga ni Manong Chavez, which is nag-agree po itong si Senator Bongo, ito po is another diversionary tactics na ginagawa po ng Marcos administration para malihis ang isyo sa mga anomalya na matindi sa flood control. At hindi lang sa flood control, mga kababayan. Alam nyo po yung iba't ibang klaseng corruption. Di ba? Yung kanilang ginagawang pagbibend ng law, pagbibend ng DOJ, Supreme Court, ang bagal umaksyon. Yung Judicial Bar Council, kung saan pinaburan si Remulla na napakaraming kaso na nakasampa. Di ba? Yung DOH na puno ng corruption. Pero hanggang ngayon po, yung mga issue po ng mga flood control, hanggang ngayon wala pang nakukulong. Pero nakahanda na daw po yung kulungan.
Ang tanong, sino ikukulong nila kung wala po silang aksyon na ginagawa? And pati yung kulungan is talagang mayroon pang special na pagtrato sa mga taong mga magnanakaw. Talagang nakaputang ina yung mga ito. And then, yung nananahimik na Senator Bongo, Vice President Sara, dahil sila naman talaga yung mga nangungunang leader pagdating po sa mga survey. President VP Sara, Vice President Senator Bongo. Hindi po sila nananahimik, hindi po sila tumitigil sa pagtahol dito po kay Senator Bongo. Ganon din sa ating mahal na Vice President. Dapat po pangalanan po ni Senator Bongo kung sino yung mga ito. Pero baka hindi pa ngayon, no? Abangan natin sa sunod na mga press conference niya. Okay, patuloy muna natin ito, mga kabayan. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Paikot-ikot. Totoo yan. Scripted po yung nangyari ngayon. Na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli, tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script, if there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Corruption. Diba ang flood control scandal? Tama. Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Mga kurakot, kulong na yan. Yan, dapat ikulong yan si Martin Romualdez Saldico, ang kanilang principal. Na pangiwi-ngiwi lang. Kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte, at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor? Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Oy, Trillanes, bistado ka na. Yung inaantay lang natin dito na pangalanan ni Senator Bongo. Gusto ko talaga mag-mention si Senator Bongo kung sino yung mga contractor na ito. Sino yung nagpipinance kay Trillanes. Ako naniniwala na, syempre, alam ni Senator Bongo yan. May mga intel din po yan. No? May sariling team din po, Senator Bongo, na inaalam at nag-iimbestiga kung sino po yung nasa likod ni Trillanes. Ito, si Trillanes, marami itong amo Kung sino po yung handang magbayad sa kanya para sirain ang kalyado ng mga Duterte o mismo yung mga Duterte, talagang ginagawa niya yan. Imagine mo, no? Kung totoo itong sinasabi ni Senator Bongo na mga kontraktor yung nagpipinance kay Trillanes, no? Yung mga Pilipino ay talagang nag-isa po sa sariling mantika. Can you imagine? Pera ng taong bayan ay ginagamit pa para sirain ang isang tao, isang senador, kagaya ni Senator Bongo, na nagtatrabaho ng patas at talagang
nagsiservisyo para sa mga ordinaryong Pilipino. Itong si Trillanes, wala naman itong napatunayan, mga kababayan po natin. Nagtakpong senador, hindi na nga nanalo. Di ba? Nagtakpong mayor. Di ba sa Caloocan? Tangina, nilang paso. Wala na. Itong si Trillanes, may mga naniniwala lang dahil po sa kagagawan din ng mainstream media. Itong mga mainstream media talagang planado. Imagine mo, nag-file si Trillanes, nandun sila lahat. So, talagang sila po is ginagamit din sa panahon ngayon para magpakalat ng fake news at kasinungalingan, mga maling allegation against po sa mga taong nagsasalita ngayon sa gobyernong tiwali ni Bongbong Marcos. Paulit-ulit lang ito eh. Sabi nga ni Senator Bongo, hindi pa siya senador. Ginawa na ito ni Trillanes. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Noon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yun lang. Talagang galing pa sa flood control. Pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Yan, banatan mo, Senator Bongo. Sabihin mo na kung sino yung kanyang pinanser. Tangin ang mga yan. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasaan na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Tama. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At yan binabalaan na kayo ni Senator Bongo. Huwag nyo ilihis ang isyo para hindi na lalong magkagulo. Isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Di po ako magnanakaw. Tama. Di po ako contractor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. May delikadesa po ako. Prinsipyo po ko po sa buhay. Yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po. Hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira. Tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede ko ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled dito. Rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halala, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa. Kandidato pa lang. Same issue. Lander. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. Ulit-ulit po siya. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election. Lumabas ulit, kaso ulit. July 6 of 2024. Patang inang yan. Same issue. Same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay. Yung suot niya. Kung sa bangkay po, reincarnation po yun.
Ibig sabihin po, Senator Bongo, yan ang paborito niyang t-shirt pag nagpa-file ng kaso sa'yo. Ngayon, rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. Grabe. O, ayan, Trillanes, naungkat na po yung masamang record mo, Trillanes. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. May mga ghost rin na yun lang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Tama. Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Oh, mayaman talaga siya. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero noong 1998, at isa po sa akin naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Hindi. Because I observe delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat, dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya. So ito malinaw naman ito ha mga kababayan po natin. Itong pinagagawa ni Trillanes. Malinaw naman po na paulit-ulit recycled issue ito, you know? Sino bang tanga na naniniwala pa dito sa gagong ito na si Trillanes na ito? Ibayaran po ang asong ulol na ito. So kung bayaran siya ng dilaw, ngayon bayaran naman po siya ng gobyernong ito ngayon na nakaupo. Siya naman ngayon, ito naman sila na naman ngayon, yung nagpipinance dito kay Trillanes. Kumbaga, inaantay nga po natin na ibanggitin ni Senator Bongo kung sino yung financer nito Pero malinaw naman, tama yung sinasabi ni Senator Bongo, mga kababayan, na yung financer ni Trillanes ay malaki po ang posibilidad. Nagaling pa yan sa anomalya sa flood control. Ito yung napakasakit para sa mga Pilipino. Tangina, yung mga sinungaling, magnanakaw, mga bayaran, yun nakikinabang sa pera ng taong bayan na dapat mapupunta sa health. Dapat mapupunta sa mga gandang daan, mga gandang tulay. Yes, flood control, yan po. Dapat magaganda yan. At hindi lang po sa usapin ng flood control. No? I-connect natin mga kababayan po natin sa usapin po ng mga classroom. Dahil sa pagdinig kahapon sa budget ng DPWH, ito yung talagang nakakagalit mga kababayan natin. Kasi yung dapat ay mapupunta sa mga classrooms, napupunta po sa bulsa ng mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Imagine nyo po mga kababayan natin, inamin mismo
ni DPWH Secretary Benz Dizon ngayon na out of 1,700 na target ni Marcos Jr. na mapatayong classroom ngayong taon, tang inang yan, 22 lang ang napatayo. Ilang porsyento lang po yun, mga kababayan natin. Wala kang 1%. Napakaliit na porsyento po. Saan napupunta yung pera na yan? Sa totoo lang, ang pambansang sinungaling talaga ay si Bongbong Marcos. Ito, napakalaking target, oh. Pati nga po yung DepEd Secretary niya, nagwawala na eh. Ang sabi ng DepEd Secretary niya, na si Secretary Angara, naging abala daw po ang taga DPWH. Hindi niya lang mabanggit yung si Bongbong Marcos. Naging abala daw po sila sa flood control. Sa totoo lang, maliit kasi yung kita dyan sa school buildings eh. Makikita agad, makikita ang ebidensya kung sila ay mag-substandard. Lalo makikita naman ang ebidensya kung sila po ay nag-ghost project. Imalay natin, yung 22 na yan, maka-ghost project po yan. Hindi ka natin alam kung nasaan yung mga eskwelahan na yan. Yung classroom na yan na 22 na yan, baka ghost project yan. Di ba? 1,700. Nangako ka pa ng 1,700. So kung may fake news, ayan si Bongbong Marcos. Isa yan ngayon, 1,700 tinarget mo, tapos 22 lang na pagawa mo. 20 pesos na bigas. Kahit yung mga biktima ng lindol, bintahan mo para lang ipaalam sa kanila na nandyan yung 20 pesos mong bigas na pagkain ng aso. Ano pa? Yung 1 million na pabahay sa loob ng isang taon, mag-aapat na taon na, nasa 200,000 pa lang yung napagawa mo. Hindi pa occupy. Dahil ang mahal ng rent toon, kumbaga, sa mga pabahay na yan ni Bongbong Marcos. Sabi nga natin, mga kababayan, in connection doon sa sinasabi ni Senator Bongo, na yung pinanser ni Trillanes ay malaki ang posibilidad na itong nakaupo sa gobyerno ngayon na mga magnanakaw na dapat ikulong mula sa mga flood control. At ang ginagawa nila, pinapaikot-ikot nilang taong bayan, o siyempre, para hindi po sila mahalata, para hindi makapokus ang isyo doon sa pagnanakaw nila, para pagtakpan yung ginagawang kasinungalingan at cover up ng ICI, ang pag-suspende nila ng Blue Ribbon, o ito, Senator Bongo kinasuhan na naman. And gamit ang mga bayarang mainstream media, pinasabog na naman po nila. Ngayon, laman po ng balita, social media, television, Bongo kinasuhan, kasama si Rodrigo Duterte, dahil sa kasong plunder pagnanakaw. Alam mo yung paulit-ulit na kasinungalingan, gusto nilang gawing kapanipaniwala sa taong bayan. Yan po, kahayop, demonyo, yung nakaupong gobyerno na ito ni Bongbong Marcos. Remind po natin si Bongbong, ha? Mga kababayan natin, remind natin siya, ipakita natin ito, para maalala niya. Tangina, yung tatay niya na nakahiga na po dyan, halos naagnas na. Pinalibing ni Tatay Digong. Hinarap ni Tatay Digong kung ano man yung mga masasakit na salita na ibinato sa kanya ng mga dilawan, makakaliwa, mga komunista, mga NPA na against sa pagpapalibing kay Bongbong, wala pa, hindi Bongbong. Kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tapos ang isinukli mo, paninira at pagpapakulong, impeachment sa lahat ng mga Duterte. Pinakulong mo si Tatay Digong, impeach mo si BP Sara, yung kanyang mga kaalyado, kinasuhan mo, yung kanyang mga supporters, sinisiraan mo. Grabe, no? Hindi mo talaga ma-imagine, mga bayan po natin, kung anong klaseng leader po tayo mayroon ngayon. Anyway, pakinggan po natin, ha, itong sinabi ko nga sa inyo, pakinggan natin yung naging pahayag po ng Secretary ng Department of Education patungkol po sa 22 lang ang napagawa na classrooms, samantala yung target is 1,700. Pakinggan natin si dating Senator Angara and now Secretary Angara ng DepEd. Pagdami ng backlog. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang Nawili na daw po si Bangag sa flood control. Nawili na daw po yung DPWH. Nawili na po yung mga kongresista doon sa flood control. Kasi pag sa building po,
halata masyado kung substandard yan, baka biglang bagsakan yung mga kabataan. Kung gusto yan, ilalong mahalata, no? Hahanapin kung nasaan yung mga classroom na yan. Matamaan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Ayan, sampal po ito mga kababayan po natin kay Bongbong Marcos. Mismo po ang kanyang DepEd Secretary na ang nagsasabi na hindi niya binigyan ng priority ang pagpapagawa ng mga classrooms. Nasaan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na gusto niya ang lahat ng mga estudyante ay makatapos sa kanilang pag-aaral? Yan po is napakalaking kasinungalingan. Imagine mo, classrooms nga lang hindi niyo mo mapapagawa. Busy kayo doon sa pagnanakaw sa mga maanumalyang flood control. Presidente ka, hindi mo ba pwedeng kikwestiyonin yung mga priority mo, bakit hindi pinapagawa? Ngayon, ang kanyang DepEd Secretary nagsasalita na. Pati yung mga nasa DOH, di ba? Yung mga health center, hindi napapagawa din. Mga ghost project, ang tindi po talaga sa totoo lang. Wala na pong solusyon na maresolba ang isyong ito. Wala na. Kailangan talaga total reform. Kailangan talaga palitan yung lahat na nakaupo na dyan. Grabe, no? Sinalo din po ni Angara yung lahat ng anomalya ngayon nasa DepEd. Alam nyo mga kababayan po natin, no? Baka isisipan nila ito sa ating Vice Presidente. Okay, walang pinatayong classrooms. Out of 1,722 lang. Imbestigahan nyo po si BP Sara. Okay, imbestigahan natin yung Davao kasi wala tayong pinagawang classrooms. Okay, kasuhan nyo si Bongo para malihis ang isyo. And tama, ito lahat ay mga diversionary tactics. Kasuhan nyo si Chavit, iparisto nyo si Congressman Miao Miao dahil nabisto tayo sa ating mga classrooms. Dahil nabisto tayo sa ating pagnanakaw sa flood control. Malapit na mapangalanan yung mga kongresista na kasabwat po natin. Okay, kasuhan nyo yung lahat ng mga may iingay sa korupsyon. Kasuhan nyo yung lahat na makaliado ng mga Duterte. Tanginang gobyerno na ito, mga kababayan po natin. Kaya sana po, no, tayo nakikiusap sa ating mga kababayan na sana lumabas na kayo, sana magsalita na kayo dahil sobra na, tama na ang talamak na korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Hindi lang po ito usapin kung sino ang leader na dapat ipalit. Usapin po ito kung paano mapanagot yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi kahit yung mga eksperto, yung mga negosyante naniniwala na hindi makukulong ang mga magnanakaw hanggat si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupong presidente. And now, balikan natin. Blue Ribbon. Ang daming kadramahan nila sa gobyernong ito. Si Ping Lacson ang daming drama. Nag-resign as a chairman of Blue Ribbon tapos babalik. Babalik dahil tapos na yung script. Tapos na yung script natin, babalik po tayo. Kaya tayo rin nananawagan kung ito po ay naririnig ng ating mga senador. Wag po kayong pumayag. Mga matitinong senador po natin na gagawan po kayo ng issue, ididiin po kayo sa hindi nyo ginawa. Huwag kayo pumayag na kayo po ang gagawin nilang collateral damage sa pagnanakaw na ginawa po ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kalyado sa Kongreso. Umaksyon po kayo. Manindigan po kayo. Tangina, palitan nyo na yan si Tuta Soto para hindi maging chairman yan ng Senate Blue Ribbon Committee. Yang si Ping Lacson. Pag maging chairman yan, siguraduhin natin. Panibagong script, panibagong cover up, panibagong pagdidiin na naman sa mga kalyado ng Duterte at sa mga minority ang gagawin nitong si Tuta Lacson at lalong lilinisin ang mga kongresista na involved sa flood control. So yan lang po yung ating update mga kababayan po natin. Sana nagustuhan nyo. At kung kayo po ay nakarating dito po sa kaduluduluhan ng ating reaction video, paki-like naman at paki-subscribe. At paki-follow na rin po yung ating official Facebook page. Kababayan Viral PH, yung ating Facebook page. At Kababayan PH, yung ating official na YouTube channel. Salamat and God bless mga kababayan.